Ba't ano? Okay, sa loob, baka ma-discuss ako ngayon bang. Sambutin, wala na lang. Bye-bye, Mr. American Pie. Oh, device. Kan auch. Da drin das? Ja, kann man auch eine dieser. Okay. Die Große hat Wohnen, aber der kein Wohnen. Ja, ja. Last meal before operation. Hey guys, welcome back to another vlog. Jetzt zu mir Oliver Kagas Gimmicker. Ba't ano? Paano naman ako itong mga, alam mo yung magre-ritual, yung sa film ba na mag-ritual tapos sabihin doon, be in film, guck mal, ich mag Ritual. Kann auch ein bisschen, damit es ja noch besser geht, kann man ein bisschen Pfeffer drauf machen hier. Ja, das ist, du machst was Lechon? Wenn wir jetzt schon drauf. Danak is bin lechon. Yung mag-ritual ba na, Manio! Kaya guys, kakarating ko lang po galing sa school. I mean, sa Fahrschule ko, driving lesson. And alam niyo po kayo ako, super lakas ng ulan ko. Guys, alam mo yung my hands, I too. Alam mo yung ang hands ko guys, nag-freeze. Hindi ako masyadong makagalaw nito. For example, mag-full gas ako, mag-gas ako, tapos mag-brake. Hindi ko masyadong magalaw-galaw kasi po nanginginig na ako sa super lamig. Sabi ko kasi nga, baka pwede natin i-cancel ngayon ang ating driving lesson. Tapos sabi na teacher ko, hindi daw pwede kasi nga po, baka daw sa exam ko, maulan or it's raining. So, mabuti na daw na beforehand ay pinapractice ko na siya, di ba guys? So, may tama naman siya. Pero sabi niya, don't worry, hindi ka madisgrasya kagaya nung nadisgrasya ka last year nung nangyari yun. Kasi itong sakyan ng motor, okay, maano to, hindi mabilis, hindi maano ka agad ba ma-disgrasya or matumba ka. Don't worry, hindi siya, mabuti lang, hindi rin slippery ang daan kasi nga po ang temperature, hindi naman siya kagaya last year na almost pa winter na yun. So yung daan is very glatt and slippery, so mabuti na lang talaga. So kanina, uy, Slippery ist doch nicht Winter, hallo, hast du ja, alle? sana, narinig niya? Winter. Ja, deswegen, Ist ja Wasser. ich habe auch gesagt, es ist noch nicht slippery, aber fast. Egbert, weißt du was, ich hab Mark gesehen und getroffen. Oh, und dann? Er hat nur Hallo gesagt. Kaya guys, kaya nagpa-practice na kami kayo na yung anong tawag nun, yung, kaya guys, nag-practice kami kanina yung about sa pagdadrive. Ano pagdadrive? Yung mag-brake, diretso ba yung, yeah, yung, next, am Freitag, ich mag nochmal driving lesson, dann vielleicht danach. Ja, vielleicht. Wunderbar. Ja, ich habe auch gesagt. Kannst du nicht nächstes Jahr noch mal oder was? Ich habe auch gesagt, no? Was, ha? Ja, immer. Mal was. Ja, das ist auch gesagt, Egbert. Fertig machen was. Nicht immer langsam. Mas iba langsam. So guys, nung ay ano pala to, itlog. Magawa pala siya ngayon si Dad Egbert ng apple pie for Dad Uwe. So, nag-ano ko rin guys, ba Nudeln. Das ist keine Farbe. So, anong nangyari guys, buti na lang yung nagda-drive doon kami sa may Nemet, yung kung saan bibili ng mga plants. Sa Nemet dyan dito, bibili ng plants, mga soil dyan, kasi mas ruhiga dyan kagas masyad. Walang mga sakya pumunta dyan. Meron naman konti lang, pero dyan kasi almost private na siya. Pero pwede naman siyang mag-drivean siya, almost private. May ganun. Hindi kasi siya autobahn, so pwede siya at walang masyadong masakyan dyan. Doon kami nag-practice. Tapos umuulan guys ha. So, ang nangyari, sabi ko, hello, baka maano ko nga ninto ba, madisgrasya. Kasi po, nung papunta pala, nung galing ako sa school, tapos papunta kami dito sa Badlaaspe, sa city, akala ko talaga madisgrasya ako kagis pa. Kasi po, dahil dami kong iniisip ko yung ano ko, yung first year, yung
yung tubig, yung ulan. Kasi lakas ang ulan sa akin pumupunta. So, binuksan ko kunti para makahalanghap ako ng kunting hangin para hindi magputi yung glass sa harapan. Kasi kung magputi, so magbe-blurred na. Hindi ko na makita lahat. So, sabi ko, tapos nanginginig pa ako. Yung ano ko, basa na yung ano ko. Nanginginig. As in, hindi ko masyadong siya magalaw tong dalawa na to. So, wait lang, kuha man ako ng rice. Erika, guys, akala ko talaga madisgrasya ako. Siya bida, siya unfall. Wenn du so weitermachst, hast du bald wieder Schnee. Yeah. Genau? Now, I know. Ja. So, akala ko talaga ma-unfall ako, guys, no? So, ang nangyari ba? Bakit? Kasi yung sa curve, yung curve na daan, akala ko madiretso ako ba? Di pa kailangan kapag curve, for example, pag ganun. Dapat yung motor mo, mag-ganon ka din, mag-ganon. Inisip ko, guys, ba? Kasi hindi ko na masyadong makita ang daan. Akala ko diretso. So, ginagis mo sa recover. Siya bidak smak downfall. Pa recover mo sa okda fan, no? Here, recover. Aba, sabi siya, gidak mo gerade aus fan. Warum? Weil alles kann ich mir sehen. Und auch meine Hände kann ich auch gut. Kann ich mal die Blende vom Helm hochmachen müssen? Ja. Und das kann ich auch gut sehen. Ich kann es gut bewegen, meine Hände. Nicht gut. Das kann ich gut bewegen wegen alle freezing. Yun talaga, iniisip ko kagad sa loob. Baka ma-discussion ako ngayon bang. So, buti, wala na lang. So, nung ano na kami sa Nemet, nakita ko yung old teacher ko doon. Natatawa man ako kasi po, nung nakita ko siya, sabi pa niya, napatiwag kami, bakit niya ako nakita? Dapat hindi ako makita, di ba? Kasi sarado lahat. Ibinuksan ko man yung glass kasi po, nag-standby pa muna kami ba kasi na-explain pa nung teacher ko kung ano dapat gawin ko doon. So, si Mark pala yun, sabi niya, hello. Tapos yun siya, meron siyang ano doon, may tinuturuan din siya pero sa car, hindi yung motor. Nag-hi, hello lang sa akin. So, ngayong Friday ulit, magpa-practice ulit ako. I think that is the last time. Sabi ko kasi yung sa teacher ko ba nga, pwede na ba na mag-exam na ako? Mabuti na, tinignan ko ang weather forecast namin ngayong weekend. No? Mabuti na maganda ang panahon. So, hindi maulan, maaraw. I think 24 temperature. So, mainit yun siya ka, guys. So, sabi niya, ngayong Friday, mag-drive kami to Befaren. Ang Freitag, Befaren nach Wallau. Und auch Puderbach. Und dann in der Stadt hier Laspe, dann wir müssen gucken, die Vorfahrtregeln. Vielleicht den LKW-Führerschein mit? Ja. Ja? LKW. Ja, warum nicht? Warum nicht? Siya, so, kanina, sinundo ako nila over. Kanina. Wala ko masyadong nagawa ang mga vlog ba, no? Kasi nabisi-bisi tayo kagay. So, ngayon ko ngayon ba, wala, hindi ko na ma-inform yung mga kagay. Baka ma-miss nila ang kapugian ko. Ay, charot lang. Baka ma-miss nila ako ba? So, sabi ko sa kailangan ko na mag-vlog ngayon. Kaya yung mas simple vlog na lang ito. Kasi po guys, mamaya na lang ha. May i-explain ako mamaya sa inyo ha. Ang ulam ko pala guys ay noodle kasi super lakas ng ulan, yung nilalamig yung katawan ko, kailangan ko maghigop ng sabaw. So ito ang ating inumin. Here. At saka nagluto ko kagabi ng corned beef. So hindi pa siya naubos. So yun din ang kakainin natin. So di ba? Patay gutom talaga ako. Daming umaulam. So ubusin ko na siya ngayon. Ano sa dali? Smash the da. Weiß nicht. Yeah. I will make an apple pie. Oder? Nicht American Pie? Bye, Mr. American Pie. Nicht American Pie. German Pie? German. Apple Pie. Bye, Mr. American Pie. Ja. Echt? Ach so, ja, natürlich, das ist fest, mein Gott. Willst du mich verarschen? Du hast. Because Dad Uwe requested an apple pie for today's video. Last meal. Last meal, Cooperation.
Before operation. Kaya nag-request mo na siya na kasi, oy! Basta! Yeah. Ih! Kaba, andi da, liken. Das schnell weg, oder? So. Kages nung Saturday, pumunta ko ng Zigen sa Asian Laden. So, may nakita ko dong saging. Ito, meron pa siyang saging doon. Masarap kasi ito kapag mahinog na kasi po gawin ko siyang Pinay pie. Pinay pie na saging kapag hinog na siya. So, 6 ang binili ko para tagdadalawa kami. Ang mahal ng kilo. Uy, ang kilo nito, tag 10 euro. So, tatlo lang ko. Wala pa yung 1 kilo. Ano pa siya. So, pahinugin ko pa to kasi po mag-Pinay pie tayo nito. So, nagbili na akong 3 mango na yung mango na galing Thailand daw. Sinanong ko yung may-ari doon. Na yung yellow ba, yung parang kagaya sa atin na matamis, binili ko kasi favorite ng mga parents ko din. So, nagbili ako ng 3. Was denn hier? Kapag 3 ang bibilhin mo, it costs 10 euro. So, 3 na bili ko para isa-isa kami. You need to wash it out. Plate. You need to wash it out because you need to do it. So, nagbili din ako ng what you do doing that dessert. Uy, ang aking camera ito, oh. Nagbili ako ng mugo-mugo. Hulo, tag 1 euro and 75 cents na pala to. Ito, oh. Sabi ko, uy, may mugo-mugo. Ang dami lang mugo-mugo. So, 2 lang binili ko. Kasi po, ang mahal mo na pala ngayon mugo-mugo, eh. Favorite ko kasi yung mugo-mugo ka, guys, no? Pero ang ayoko sa mugo-mugo, yung color blue. Bumili ako ng color blue. Sabi ko, ayoko sa lasa ang color blue. Yung iba lang, I like all the flavor, except sa color blue kasi ayoko. Para lang siyang para siyang something na hindi ko siya magustuhan. And ano bang binili ko doon? Nagbili ako ng mangosteen. Ipakita ko sa inyo mamaya. Punta tayo doon sa kwarto ko. So guys, bumili ako ng mangosteen, 'di ba? Naalala niyo nung nag-vlog ako before na bumili ako ng mangosteen doon sa Rive na sira pala guys. So ito din, nakita ko din sa Asian, to sa Zigen, ba dyan sa city talaga, kasi pupunta man ako doon. Akala ko nga pupunta sila members doon, pupunta sana sila, pero Sabado kasi yun, sabi na Filipino shop kasi, magsirado siya hanggang 1 p.m. So sabi na, wag na lang daw. So, sabi ko, iduwak, Mami Rose. Bakit ba? Ay, charot. So, pumunta na ako ng city, then after that, umuwi na din ako after nung maaga-aga din. So, nakita mo ako ng mangustin doon. Tinanong ko yung may-ari. Sabi ko, itong mangustin na to, baka sira to ha. Kasi nakabili kasi ako sa Rive nung pagbili ko. Dami pa yun. Mahal pa nung 10 euro pa yun. Tapos, kalaunan, hindi ko din nakain kasi sira. Sabi pa niya, no, hindi yan sira kasi kahapon pa yan dumating. So, tinry ko 2. Ano nangyari sa'yo? May maliliit, may malaki, but whatever ko, anong pipiliin mo kasi, kunwari, bili ka ng isa. May price na siya ba? So, ito, inano ko muna siya, yung pinisil-pisil. So, pisil-pisil ko muna siya kung mapisil siya. Hindi siya, mapisil siya, hindi siya hard. So, kinain ko yung isa kahapon. Ito. Do you want to lick it? Just lick it. So, pinisil ko siya. Ang sarap ka, guys. So, mamaya yung isa. Gusto ko yung isa, ipatry ko sa mga parents ko. Para matry nila yung mangustin. So, ngayon na, we will give it to them. Sure. Di sira naman si Oliver ay. So ngayon, ipapatry natin yung mangustin sa kanila kasi hindi sila nakakain pa nito. Egbert, das ist mangustin. Kennst du mangustin? Nee. Hier, das ist ein Obst. I want you to try this. But, and Egbert, Ove also. Sehr gespannt. Das ist lecker, das ist Obst. Okay, süß. Ja, natürlich. Hier, guck mal. Und dann? Oh, die weiße. Ach so. Kann Da auch. drin das? Ja, kann man auch eine dieser. Okay. Die große hat Wohnen, aber der kein Wohnen. Oh, Und? lecker. Ja, ja. Noch nie gesehen. Das ist mit Bohnen. Du musst nicht alles essen. Die Bohnen musst nicht essen, no? Nicht essen. Also the seeds, because it's hard. And then I want to give it to Dad Uwe also. I want him to try this. And what can you say? Lecker. Like, but Aber die Bohne muss nicht essen, aber es ist nicht, es ist okay, aber hart. Muss nicht essen, okay?
Masags daw. Leka? Sabi niya masarap daw. Leka? Was ist das? Das ist Mangostin heißt das. Das ist Obst. Das ist lecker, mein Gott. Ja, ja, ja. Ah, was sagst du? Lecker. Lecker. Hier probiert alles. Hey, guck mal. Ich muss erstmal hier schneiden. Ich habe einmal gegessen. Guck mal. Bohnen. Lecker, ne? Ja, schmeckt wirklich gut. Ja, natürlich. Das ist in Philippinen ist auch teuer. Meine Nachbarin hat dieser Baum. Okay. Also wir müssen in Asia lang. Yung kapitbahay namin si Ate Ophelia, yung pinsan ko, meron silang ganitong, meron silang, ano nito, puno, kaya naghihingi kami doon. Like, ano? Sieht ein bisschen komisch aus, schmeckt aber gut. Komisch aus. Ja! Bisschen seltsam. Echt? Hast du noch was gegessen? Schon fast seltsam. Echt? Hast du noch was gegessen? Schmeckt gut. Gib noch eins, du musst auch eins essen. Was? Kagis, first time nila lang mag-try. It's their first time to try it. Kannst du essen. Sabi nila nga, seltsam daw. First time lang nakita. Sabi ko, hoy, dami yan sa Pilipinas. Alle vom Oliver gereinigt hatte, kann ich das loslegen. Hörst du? Immer mit Fehler, no? Ja? Immer mit Fehler. Ja. Ove Egbert hat gesagt, your last meal before operation. Ja, Gagawa siya ng, gagawa pa siya ng fan cooking na apple pie for in der Hand ab, ne? Dad Uwe, ha? Das ist gefährlich, wenn ich einen Lappen in der Hand habe. Yeah, yeah. Hi ka guys. Kakauwi ko lang po galing, nilakad ko po si Andy. Mabuti na lang nung paglakad-lakad namin ngayon, wala nang ulan. Di ba kanina no, nag-ara ko ng driving lesson, yun din ang tanga, masyadong umuulan. Tinanong ko din yung, ano kayo na ba yung teacher ko, kung pwede lang ba na i-cancel muna natin yung pag-driving. Sabi niya, hindi daw pwede. So, sinabi ko na kanina, di ba? So, buti na lang, ngayong Friday na mag-driving lesson ulit ako, buti na lang maganda ng panahon at saka tuloy-tuloy na talaga. And then next week, mag-30 temperature kami. Sabi ko, bahalo, palagi naman umuulan. Palaging, ano ba? Tapos sabi pa ni Ramiro sa akin ba, Oliver, tingnan mo sa weather app. Tingnan mo ngayong weekend at next week, tuloy-tuloy ang init. Sana naman talaga kagay. So, para makagawa na tayo. Tapos yung garden ko pa dyan kagay. So, hindi ko pa nataniman. Yung kamatis na tinanim, binili namin yung kamatis. Andun na, hindi pa natanim. Sabi na ko, Dad, yun, Oliver, magawa ba yung garden next week? Sabi, this week na. Paano gawa na? Today umuulan, tapos tomorrow uulan, tapos sa Mitvok uulan ulit. Siguro mga weekend, magawa natin yan. Pero sabi ko sa kanya, before ako magawa yan, matanim yan dun sa garden, kailangan ko pang, yung garden, yung soil, papalitan ng mga something else na bago. Bakit niya po yan sinabi kagay? Sabi niya ako kung magawa ko ba yan, kasi hindi siya makatulong sa paggawa ng aking pagtatanim. Kasi normally, di ba dati, dalawa kami bumibili ng soil, di ba? Nung nagbablog-vlog kami, nag-garden kaming dalawa palagi sa garden kasi Dad Egbert kasi hindi siya fan sa mga garden. Hindi siya fan. Sabi niya sa amin nga, kami yun na bahala sa garden na yan. Tutulong lang ako kung may itutulong ako kasi hindi ako fan sa garden kasi fan siya ay mag-repair, mag-ano sa mga mechanic, sa mga sasakyan niya or auto niya. Kahit ano-ano pa, di ba? Sa pag-garden, wala na siya. Mas gusto pa ngayon kagas yung mga flowers namin dito sa halaman namin sa loob ng bahay na buhay. Mas gusto pa niya kagas plastic kasi hindi daw dinidiligan. Sabi niya, gusto yung plastic kasi hindi na kailangan didiligan. Andiyan lang yan, panghabang buhay. Kasi yung mapahalaman, kailangan mo siyang diligan, ano pa, na kung walang maiwan sa bahay, mamatay. Wala talaga siya kagay. So ngayon, sinabihan ako yung Dad Uwe kung kaya ko ba daw. Kasi po guys, tomorrow,
ay operahan po siya ulit. Diba sabi ko kanina, sabi pa, nagdibiro pa si Dad Egbert kaya na nga last meal before operation. Dapat kasi, today kasi is Monday. Dapat kasi yung schedule niya talaga dapat is Wednesday. So, kaninang umaga, tumawag yung hospital doon sa Lodenscheid. Doon yung nagtatrabaho yung mga Pinoy na kilala natin, sila Paul, sila Raf, andun. Kilala ng mga Pinoy, dati na mga nurses, doon sila nagtatrabaho sa operating room. Sabi ng members, hala, baka makita ni Paul si Uwe. Kasi assistant siya doon sa operating room. So, dapat sa Wednesday ang operation niya. And then kanina, tumawag yung Krankenhaus Hospital na tomorrow daw kasi yung doctor professor na mag-opera sa kanya ay may sakit, crank daw ngayon. So hindi siya makaano. So ang mag-opera sa kanya ay yung Oberarzt. Ano yung Oberarzt? Yung pinaka-head na doktor po ang mag-opera sa kanya instead yung professor. So mas maganda kung head, no? Kasi kapag head doctor, siya yung parang may alak sa head naman siya, di ba? So, tomorrow, 8 a.m. So, bukas ng umaga, 6 a.m. magdadrive ang mga parents ko from here to Lodenscheid kasi it takes almost 2 hours man ang biyahe. Pinipray ko ba nung last day? Yung palagi ko pinipray, isasama ko pinipray na sana si Dad Uwe, bibigyan siya ng right doctor, bigyan ng Panginoon ng instrument na doktor na yun ang mag-opera sa kanya para magiging successful kasi yung last operation niya hindi successful. Sabi ko, binhingi ko talaga sa Panginoon ba na, Lord, bigyan mo siya ng yung doktor na makakatulong sa kanya na magiging successful. Yun talaga hiningi ko guys ba na, siguro po guys, no? Siguro lang talaga, I don't know. Maybe sa redirection, siguro kung bakit nagkasakit yung doktor, siguro hindi siya yung right doctor na makapag-opera kay Dad Uwe. Kaya, nabigyan ng way na magkasakit siya para hindi mo na magpasok. But yun ang inisip ko talaga kanina sabi ko ba, pag sabi Dad Uwe kaya na pag uwi ko galing sa ay kanang umaga kasi, nung dito pa ako, sabi niya, Oliver, bukas na operation ko. Ha? Di ba Wednesday? Kasi nga daw nagkasakit. So, ang first come in my mind talaga, or on my mind, ay yung, sabi ko, hala, siguro it's a God's will na nagkasakit yung doktor para yung head doctor ang mag-opera kay Dad Uwe kasi siya yung ginagamit na instrument para kay Dad Uwe. Yung talaga nung ko, kasi pinipray ko ba na, Lord, please, this, sana ito yung last time na operahan siya kasi yung first time hindi successful. Tapos kaya umaga, tinatanong ko sa Dad Uwe na, Dad Uwe, kumusta naman ang feeling mo? Are you excited tomorrow? Kinakabahan, natatakot? Sabi niya, natatakot daw siya kasi daw baka mangyari daw yung first operation niya na hindi successful, na inoperahan lang tapos walang nangyari ba? Tapos in some days, mga ilang araw, lalaki yung, kunwari ito yung tuhod niya, sa Bisaya pa, manghubag. So, kailangan lagyan ng ice palagi, yung cold, para maghilom siya. So, yun iniisip niya kanina, sabi pa niya, baka after operation, Oliver, hindi na ako makalakad, baka makita niyo ako, nag-wheelchair na lang ako. Sabi ko, huy, Jesus. Sabi ko talaga yung pagsabi sa akin kaya nakagas na, para ako natakot pa sa, no. Sabi ko pa na, please pray before operation, I will pray for you, na magiging successful. Kasi parang ako ba, anak nila, tinitingnan ko na naka-wheelchair siya, na hindi ko na, alam mo yun guys, na marami pang bata pa naman si Dad Uwe, 61 years old pa, so marami pang, there's a lot of na things na gagawin pa niya, mag-vacation pa sila. Sana talaga, and please pray for us guys, pray for Dad Uwe, na magiging successful yung operation. And kaya nga po guys, ngayon hindi nga ako masyadong wala akong masyadong contact sa mga iba, sa mga contact ko ngayon yung family ko sa Pilipinas, yung palagi ko contact, magvi-video call kami para pang lang ba, yung hindi ako palagi nag-iisip ng masama, hindi ako nag-iisip ng negative about sa mangyayari, para pag makita ko kasi yung mga kapatid ko, makausap ko sila, pamangkin ko, parang maiibsan siya guys, pang
alam mo yung pampalipas oras while working, while wala akong ginagawa. So, dito ko na lang binubuhos sa inyo yung gusto kong sabihin ka, guys, na wala. And I feel like, na-feel ko yung abandon. Alam mo yun? Na-feel ko ba na inambunan naman siguro ko ng ibang tao. Siguro, hindi na ako kailangan ng ibang tao. Siguro, ito na talaga. Siguro, this end of kung ano mang nangyayari. Siguro, they don't really need me. Alam mo yung mga iniisip ko ngayon. And, kaya sabi ko, kung gusto lang sa akin, di, thank you. Kung ayaw lang sa akin, di, thank you pa rin. Wala akong magagawa kasi hindi naman ako yung tipong tao na magpo-force, lalo na sa friendship, lalo na sa bagay-bagay na yung i-force na lang para mananatili. No, sabi ko, hindi naman ako ganun. Oy, kasi kung pag mag-force mo yung isang bagay, no, para useless kasi dapat yung pag yung friendship, yung ano-ano pa diyang mga relationship na dyan, dapat hindi siya fina-force kasi po, dapat kusang darating sa'yo, kusa na iintindihin ka, kusa na kausapin ka. Yun, sabi ko kay Ma'am Meros, kilala mo naman ako, Ma'am Meros, diba? Kung ayaw mo akong kausapin ko, ayaw ko rin. Sabi Meros, ay, iba din. Oo nga, di ba? Kasi ayoko na lang na ako na lang palaging mag-adjust sa lahat. Ayoko, sabi ko kung wala, di wala. Alam mo yun? So yun ka, guys. So, kasi dito ko na sabihin sa inyo, hindi ko din sinasabi dun sa family ko. Di ba sabi nyo, dapat sinasabi yung mga problema para maibsan. Kung sabihin ko din sa kanila, guys, alam mo, pag magtawag ko sa kanila, mas nauna ba silang magsabi sa akin ng problema? So, paano na ako mag-share? Lintik na buhay na to. Alam mo yun? Alam mo yung gusto ko lang mag-share, gusto ko mag-video call. Pero mayari, maunahan pa ako mag-share ng problem. At yung first problem, pagkain. Sabi ko, hi, Jesus, yan na ba ang unang problema natin lahat? Wala na ba ibang bagay na, yung ibang problema na maano natin? Siguro kasi yun talaga din ang first problem natin, yung necessity kasi natin kasi everyday kumakain tayo, di ba? So, gusto kong tumatawag ko sa kanila kasi gusto ko i-share yung problema namin dito. Hindi na lang. Kasi kapag i-share ko pa yung problema na ko doon sila guys, hindi lang maintindihan. Sabi nila, okay. Ay. Okay. Wala bang, sige, mag-pray natin. Wala bang gano'n? O sige, kapag kailangan mo ng kausap, dito lang kami. Alam mo yung guys. So sabi ko, sige na lang, hindi na lang ako makipag-ano. Kaya kapag tumatawag kami sa kanila guys, ang una kong tanungin, anong problema natin siyan? Hindi na yung, kumusta ka? Hindi na, wala lang kumustahan. Ang tanong, anong problema dyan? Tatawa man ako eh. Kaya ngayon kapag minsan maghinga sila sa akin ng something na, alam mo, maghingi ng pera, sabi ko na talaga noon na, unahan ko na talaga sila guys para mahiya na sila maghingi. Sabi ko na, wag mo na kayo maghingi ng pera kasi ngayon, dami kong babayaran. So, ang unang babayaran natin, yung driving license at yung exam. At yung second is yung June, yung vacation ko kasi kailangan ko talaga i-relax yung katawang lupa ko. Kailangan ko talaga siyang sabi ko ba, wrong timing yung vacation ngayon. Kasi bakit ngayon pa na kailangan ko yung pera? Pero sige lang kasi na-book na po kasi kagas and then napag-usapan na hindi na kailangang i-back out kasi non-refundable yung tickets natin. Sabi ko ba, bakit ngayon pa? And then, third, marami pang sa Pilipinas. Pero think gayon, no? Yung ate ko, hindi sila nanghingi ng pera. Parang naunawaan niya ako. Parang tagal lang, hindi ako hiningan ng pera ng ate ko. Parang last, pa yun? January, February. Yung parang yun pa yun ka, guys. So, ngayon, ako na lang mag-ibigay. Kunti, ate, kailan ka, tatanungin ko lang siya kung kailan ka magpunta sa makilala, kailan ka mamalingke. Ako na para mabigyan ng kunti lang na Kasi, meron ako estudyante pa doon. Parang sila ate ngayon, parang din sila, parang naawa sa akin. Pero iba kong kapatid, char lang. Please pray for me, please pray for Dad Uwe na maging successful lahat para, alam mo yung sinabi na doktor, yung pumunta pala sa Lodenscheid siya. Sabi pa pala niya, nung doktor na yon,
after ng operation mo, mga after 3 days, pwede ka na maglakad na walang sungkod. Kasi after operation kasi, kailangan niya magsungkod, di ba? Kasi pang protect, ay, yung pang paano sa lakas ba? Kasi kapag maglakad lang na, di ba, lahat naman ng operation sa paa, di ba, may tuhod, kahit bata ka pa, kahit ano, di ba, may sungkod para pang paano, yun yung lakas mo. Sabi pa ng doktor, after 3 days ng operation mo, pwede ka nang maglakad na walang sungkod. So, ay, iba rin. Sabi ko na lang, no, trust God, trust the timing, trust the process. Opo ka, guys. Oh. So, yun lang po. Gusto ko lang po yung sabihin sa inyo na I'm still here. Kung gusto nyo akong kumustahin, pwede nyo akong i-chat. Chat nyo lang. And thank you for everything. Thank you for supporting me. Thank you for the friendship. Thank you for the love. Wow. Lahat ng thank you po, sabihin ko na, yun na po yun overall. So, magpaalam na po ako guys, habang buhay. This has been Oliver Cagas. Give me care and then choose.